Magandang umaga mga ka-garden. Ang ibabahagi ko ngayon ay kung paano mag-transplant ng ampalaya. Ito po yung seedling pot na coco coir na binigay po sa akin ni Kuya Edwin. Kahit hindi mo na po siya tanggalin dito sa seedling pot na ito ay mabubuhay na po siya. Tapos anti-stress po siya. Ang gagawin po natin dito, kasi gawa nga ng wala po akong space pa, hindi ko pa naasikaso yung mga lupang na pagtataniman ko, ay ihahalo na lang po natin dito sa ating mga taniman. Intercrop ang tawag po dito mga garden. Please like and subscribe. Click the bell. Dito na lang po natin ilalagay. Ipepesto muna natin dyan. Tapos kukunin po natin yung dalawa. Ayan. Isama na natin dito sa... Ito yung black beans, yung ginagawang tausi. Yan, napakalago po niya. Medyo mahirap yung ano dito, yung pwesto ko, gawa nga ng hindi ko pa naayos. Ayan. Ayan, ito po yung aking pangbungkal. Ang gagawin natin dito mga garden, itong dahon ng ikakat nyo po yan, dahon ng kalabasa, tapos lagay nyo po dito sa ilalim. Kapag nabulok po yan, magiging pataba po dyan sa lupa. Yan. Tapos maglalagay lang po kayo ng butas dito. Ayan, malambot lang naman yung ano dito mga garden, yung lupa ko. Ayan. Ipapatong nyo lang po yan, tapos tatabunan. Ayan, mabubuhay na po siya dyan. Dito tayo sa kabila. Dito naman natin ilalagay sa tausi yung black beans. Papatong lang din natin. 'Di ba maghuhukay po kayo dito. Yan, tapos ipapatong niyo na lang. Mabubuhay na po yan diyan. Tapos dito. Ito pala yung kauna-unahang vlog ko mga ka-garden dito sa rooftop garden. Yan. Tapos meron pong ano dito mga garden ha. Itong ating mga pechay nung nakaraan, kinain po ng snail. Dito tignan nyo, may naisama akong snail. Gawa nga ng nag-uuwi po ako ng mga dahon. Yung mga dahon, ipinapatong ko po dito sa ilalim niya para kahit malakas po yung ulan, hindi po tatangayin yung lupa natin. Tignan nyo, tataba po ng aking mga tanim na pechay, okra. Ayan. Tignan nyo, malapit na pong magbunga yung mga okra ko, burgundy. Tapos ang ano dito, meron po akong ipapakita dito. Bumuka po yung bulaklak niya. Tapos gawa nga ng wala po akong makuha na bulaklak ng kalabasa na lalaki. Ang ginawa ko, kumuha po ako dito sa dulo dito, tapos binuksan ko. Hindi pa siya bumubukas.
Binuksan ko na tapos ikinuskus ko po dun sa babae. Pero titignan po natin mga garden, imbestigahan pa natin kung hanggang kailan po yan, kung malalaglag po ba siya o nabuo siya. Bali dalawa yung kalabasa ko dyan. Meron pa dito. Yan na. Yan, nabuo. Pero malalaman din natin yan mga garden kung mahuhulog po ba yan o hindi. Tapos dun ko inilagay yung ampalaya kanina. Ito naman yung pinandidilig ko. Pinandidilig ko po dyan yung swamp fertilizer, yung kay Agrinihan Channel. Yan. Kung napapanood po nyo yung kanya, yung Agrinihan Channel mga garden, bubuksan nyo lang po yung tubig. Ito yung mga stock kong tubig. Tapos kumuha po kayo ng mga dahon. Yung mga dahon dito na mabilis lumago. Bali ito yung pechay na hindi ko na po siya inilipat. Gawa nga nang wala na po akong space na paglalagyan. Hindi na po sila lumaki. Ganito. Kukuha po kayo ng dahon. Gawa nga nang itong pechay ay mabilis lumago. Ilalagay nyo lang dyan. Yan. Kung ano yung available dito sa garden nyo, yung mabilis lumago, yun din yung kukunin nyo na gawing swamp fertilizer. Meron pala ako dito pang pruning. Yan, ipuprune nyo po ito. Yung dahon ng okra. Tapos ilalagay nyo po dito. Yan. Maganda sana kung may tripod tayo, mas maganda yung kalalabasan. Tapos yung dahon ng kamote, mabilis din itong dumami. Yung dahon lang po yung kukunin po natin. Ilagay po natin doon. Bali itong kamote na to, gagawin po nating experiment kung maglalaman po ba o hindi. Kasi galing sa baging ito. Tatanggalin lang natin yung mga dahon dito sa ilalim niya. Dami na natin nakolekta. Tapos yung oregano, pinakamaganda rin itong oregano, gawa nga ng meron na din siyang antifungal, saka nitrogen na rin, malakas din sa nitrogen to. Ay, babad nyo lang po ito mga 2 araw, pwede nyo na po siyang gamitin. Huwag nyo pong sosobrahan kasi minsan may amoy. Pero ito naman hindi po siya masyadong maamoy, gawa nga ng konti lang yung nilalagay ko na dahon ng mga sariwa. Hinahayaan ko lang po dyan, hindi ko nilalagyan ng takip. Gawa nga ng pag nilagyan nyo ng takip, minsan pag nakulob, lalong babaho. Ang isa pa mga ka-garden na ibabahagi ko naman ay kung kayo ay nagtanim ng pechay na ganito na kalalaki. Ito yung mga kumakain mga garden, siya, maninipis lang po siya, pero ang galing nilang magbutas ng dahon.
ganito po gagawin nyo. Kapag ka gusto nyo pong hindi po kayo ng tanim, pipitasin nyo po yung pinakailalim. Ganyan, pipitasin nyo. Doon sa ilalim lang muna kukunin. Ganyan. Tignan nyo. Tapos babalikan nyo ito sa susunod na linggo. Pwede na naman po ulit kayo makapag-harvest. Pero pag binunot nyo kasi ito mga garden, dapat meron na po kayong pangpalit. Tulad doon. Oh. Ayan. Mga 5 days na po yan. Pero ganyan na po itsura nila. Bali hindi ko pa nililipat yan. Gawa nga na hindi pa po ako nakapag-ayos ng taniman. Susubukan ko naman ulit sa container naman ulit yung self-watering pet bottle. Napanood nyo na po ba yun sa aking YouTube? Yung self-watering pet bottle, yung sa 1.5 lang yung nakahanging. Yun, napakaganda. Kahit konti lang yung lupa nyo, tignan nyo sa napitas ko dito. Abangan nyo yung update nito mga kagarden, kasi bihira lang po akong makagawa ng video. Gawa may pasok ako, isinisingit ko lang pong itong pagbabahagi ng video dito sa maliit na garden natin. Ito na na-harvest natin. Kung makikita nyo po dyan, nabawasan na po siya. Pero parang maano pa rin sila. Dito, bawas din tayo dito. Napakalutong. Napakaano. Tignan nyo naman. Pwede naman ibenta to mga garden, yung dahon. Yung dahon lang, kasi para hindi po kayo tanim ng tanim. Ganyan lang po gawin nyo. Ang tataba dito, bawasan pa natin isa. Tignan nyo. Ang ginagawa ko kasi dito, sinisingitan ko po ng oregano. Ayan, oregano. Napakatataba po nila. Ang maganda dito, pag pinutol nyo po yung oregano, tapos dudurugin nyo po yan. Ayan, dudurugin nyo po yung oregano. Ibabalik nyo rin dito sa tabi niya. Kapag nabulok naman yung oregano, yan din yung magbibigay ng pataba sa lupa. Tapos, maiwasan na rin po yung mga insekto na lumapit dito sa ating mga halaman. Ganyan. Pipigain nyo lang po yan. Ganyan. Tapos iiwanan nyo lang po dito sa tabi ng mga tanim natin. Tatanggalin nyo na yan. Tapos iiwanan nyo lang dyan. Punta tayo sa kabila. Puro tayo ngayon Sa susunod na naman po ulit mga garden, i-update ko kayo dito sa tanim kong tataba.
Okay. So iipunin na po natin yung aking napitas na puro dahon. Sana po ay mayroon kayong konting natutunan mga garden dito sa aking video. Kung paano magpitas ng pechay, paano mag-transplant ng ampalaya, tapos yung tips kung paano patabain yung lupa natin, saka kung ano yung mga ginagamit kong pataba dito sa garden para hindi na po tayo bibili. Sa susunod ibabahagi ko po yung mga ibang sikreto. Kung sasabihin ko ngayon hindi na po siya sikreto, pero kailangan gawin ko muna dito sa aking garden para mapatunayan natin na totoo yung mga natin. Sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito na po yung harvest ko. Dami. Masarap din to pang gisa sa sardinas. Ayan. O kaya igigisa lang sa kamatis. Bye bye mga garden.